Ito lang yung kaya ng powers kong abutin. Sasaligi ko muna sa ref. Liligpitin ko tong mga box. Alam nyo ba, pwede palang gawing ano yan. Parang uling. 761 meters above sea level. 761 above sea level tayo ngayon dito sa Mount Banoy. Morning for breakfast, bangsilog. Yung binili naming bangus sa Walter Mart. And yung ating PGP green coffee, yung aking kape. Kain tayo. Update sa ating mushroom. So, sprayan ko na siya ulit. Once a day ko lang naman siya ini-sprayan. Okay naman. Tapos na kami mag-breakfast, grabe. Busog ako, heavy breakfast. Sinangag ba naman? So, ang gagawin ko ngayong umaga, liligpitin ko tong mga box. Yan. Mga sa package yan, naipon. Grabe kasi, lagi kaming online umu-order. Tapos yung iba, yun sa grocery kahapon, yung sa Walter. And may napanood ako sa YouTube, Facebook pala. Alam nyo ba, pwede palang gawing ano yan, parang uling, parang ibababad mo siya, tapos lalagyan mo rin ng mga papel, yung karton, tapos parang i-compact mo siya. Basta, gagawin natin yan one of these days. Dati, tinatapon namin yung karton or pinapakalakal, pero ngayon, isisinupin ko siya para gagawin natin ganun. Kasi nga, balak kong bumili ng kalan na de uling para if ever minsan sa labas tayo magluluto, bukod sa tipid na sa kuryente kasi ano kami, tawag dito, di kuryente, induction. So, maganda pa kasi may view sa labas. Yun, lalo na pag nandito si mama. So, yun. Pati itong mga tape, kailangan ko itong tanggalin kasi hindi ito kasama. So, medyo matrabaho din. Ayan, natanggalan ko na ng mga tape. Kasi pagka pre-process na natin yan para gawing uling, ay hindi naman uling, alternative sa uling, ay ano, hindi pwedeng may plastic. Ayan, may mga nakaligtaan pala ako. Anyway, ang ating next na gagawin ay mamimitas tayo ng mangga. Nagpaalam kami dun sa landlady namin. Thank you kay Ate Ayana. Sabi niya, ano na lang, mamitas lang kami. Gagawa tayong pickled mango. Kasi ang dami ng bunga ng mangga, sayang naman. Para makapanungkit tayo ng mangga, syempre, kailangan natin gumawa ng sungkit. Sakto merong mahaba ditong kahoy. Pero wala siyang yung parang naka ganyan. So, babali tayo nitong isang maliit. Ito. Tapos, iti-tape ko dun sa dulo. Nabali ko naman siya. So, iti-tape ko siya somewhere dito. Ayan, ready na yung ating sungkit. Ito lang yung kaya ng powers kong abutin. Marami-rami na rin naman to. So, gagawin natin siyang pickled mango. Simulan ko nang magbalat ng mangga. Ito yung pinakamatrabahong part. May peeler naman. Tapos, kakainin ni Bailey yung balat. So, happy siya dyan. Natutunan ko lang tong recipe na gagawin ko nung elementary ako. Project namin sa THE. Technology Home Economics. I think under siya ng Home Economics. Yung luto-luto. Parang wala nang ganun ngayon eh. Iba na yung tawag. Nabalatan ko na yung ating mangga. Hugasan ko lang siya ng isang hugas. Tapos ikakat na natin siya into strips. Medyo gagawin kong chunky or malalaki yung strips kasi masarap to. Parang malutong-lutong.
Ito na yung ating nahiwa-hiwa. And then, ito yung mga buto tsaka pinagbalatan. Hindi ito masasayang kasi kay Bailey to kakainin niya to. Ngayon, titimplahan ko na to ng asin tsaka asukal. Bale, tatansyahin ko lang yung asin tsaka asukal. Pag ang iniisip ko dyan, kung sa ganito karaming mangga ba, gaano karaming asin ang kailangan ko kung papapakin ko siya tapos isasawsaw ko yung asukal. Isasawsaw ko sa asukal at asin. Does that make sense? Basta kung kunyari, yung isang mangga, gaano ba karaming asin yung gagamitin ko kung papapakin ko siya na isasawsaw ko siya dun. Hindi naman kasi kailangan super alat or super tamis. Tapos yung ibang nakikita ko, naglalagay ng tubig, niluluto pa yung asukal tsaka asin sa tubig. Pero kasi kami, nung tinuruan nga kami nito nung elementary kami, diretso na siya dito yung asukal tsaka asin. Tapos, kusa na siyang magtutubig. So, hindi siya magiging matabang. Kasi pag binabad mo sa tubig, parang feeling ko tatabang siya eh. Pero hindi ko pa naman na-try yun. Pero kung ano yung tinuro sa akin na nakagisnan ko ng gawin, nakagawian ko ng gawin, yun na lang. So, dito siguro mga 2 kutsarang asin. Yung kutsara ko malaki ha. Ayan, ganyan. Malaki yung kutsara namin eh. Tansyahin ko muna. Isa't kalahati siguro muna. Tapos, ganun din sa asukal. 1:1. So, isa't kalahati. Tapos titikman ko siya mamaya. Pag okay na yung lasa sa akin, ayun na. Lalagay na natin sa garapon. Yan. So, hahalu-haluin ko na yan. Haluin ko munang mabuti. Yan. So, hinahalo ko siyang mabuti hanggang matunaw yung asin, tsaka yung asukal. So, nakita nyo, ayan, no, nagtutubig-tubig na siya, di ba? Dadami yan, dahan-dahan. Tapos, sa ref natin siya ilalagay. Okay na ba yung alat, tsaka yung tamis? Pag kulang pa, magdadagdag ako. Ganun lang, tansya-tansya lang. Okay na. Buti isa't kalahati lang nilagay ko. So, ilalagay ko na siya sa garapon. Ayan, nalagay ko na sa garapon. As you can see, konti pa lang yung tubig. Pero ang gagawin natin yan, bago natin ilagay sa ref, i-shake natin or i-ano natin yung tubig, ganyan. Tapos magtutubig pa yan, i-update ko kayo. Tapos siguro mga 5 days lang siya sa ref, pwede na nating kainin. Tapos mag-aamoy beer siya. So ang nagawa ay 2 malaki tsaka itong isang maliit. So everyday, kailangan nating iganyan-ganyan kahit na nasa ref na siya. Ayun ang ating pickled mango. Bumili si Mahal ng aluminum, aluminum ladder sa Ace Hardware. 2 plus? Pag online, mas mura daw, almost 3K. Habang lang kayo ng sale. Pag nasa Ace Hardware na physical store, Parang close to 4,000 or 4,000. yun, almost 4K. So, nakatipid ng mga 1K. So, lagay ko yung link. Pero naka-sale lang eh. Tingnan nyo na lang kung naka-sale pa rin by the time na ma-upload ko. Kung kailangan nyo lang naman. Ang laki oh. Daming fold. May mga voucher kaya nasa Hanggang saan yan? Hanggang abot doon? 4.8 meters yata. Taas. And meron na akong tripod. Nasira kasi yung isa kong tripod. So, bumili ko. Ulanzi. Yung dati, ito. Telesin. Hindi man lang umabot ng 1 taon, nasira na. Then, yung difference ng size nila, oh. Ang taba ng Telesin, tapos mas malaki. Ito, ang cute. Maliit lang. Nahahabaan din naman to eh. Mas mahaba pala tong Telesin. Oh. Okay. Yun lang. Mas maliit nga siya talaga.
Pero okay naman na yan. Pero ito kasi, minsan nagagamit ko rin yung maximum niyang ganyan. Pero yun lang, hindi nga kasi siya tumagal ng 1 year. So try natin to kung tatagal. Ngayon, may dumating rin pala kaming frother. In-order din to ni Mahal online. Actually, may in-order din ako. Kaso defective. So nag-request ako for return. Walang brand eh. Nakalagay lang wireless milk frother. So, yan. Pero gumagana naman tong order niya. Gagawa tayo ngayon ng salted cream para sa ating Vietnamese coffee. Ito, nag-brew na ako. And kausap ko si Madam kagabi, sabi niya gawin ko yung 3-2-1 method. 3 tablespoon na all-purpose cream na chilled. 2 tablespoon na milk. Sabi ko sa kanya, wala na akong outside. Pero may konti pa palang natira. So, ayan. Sabi ko, try ko sana ng evap. Baka mag-work daw. May konti pa naman pala pong natira. Nakita ko sa ref. Tapos, 2 tablespoon na milk. Tapos 1 tablespoon na sweetener or condensed milk. Sana hindi to malsik. First time ko to gagamit ng frother. Hindi naman. After mga 3 minutes ko siguro siyang frenotter. Ganyan na siya. Di ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Pero medyo, ayan, naging naman siya, parang cream. Parang naging fluffy. Oo, tikman nga natin. Medyo kulang sa alat. Pero masarap. Date sa ating mushroom. Natuyot siya. Sobrang init kasi siguro. So, ha-harvestin ko na tong tuyot. Sasaligi ko muna sa ref. Ginawan ako ni Mahal ng ice scramble. Tingnan nyo, may paginto pa sa gitna. Oh, ang cute. May design pa niya. And kami magwo-walking after nila. Pero maliligo pa kami, hindi pa kami naliligo. Nag-edit kasi ako ng videos, tapos si Mahal naman nag-work. Magpalamig muna tayo ng ice scramble. Asan na yung parang ginto? Nahanap ko. Nahalo ko eh. Titikman ko sana yung lasa ng ginto. Ito. Ang tigas pala ng parang ginto. Buti hindi ko masyadong kinagat. Kaya nga, mabubungi ako. Magandang hapon. In fairness, 2 magkasunod na araw kami mag-walking. Nag-iaya sa Mahal. Inisipag siya ngayon at bago ang kanyang sapatos. Andun lang, winocking lang muna niya si Yuri. Para malayo hindi niya na makita. Nasa Batangas Sports Complex na lang pala ulit kami. Yung pinuntahan naming lake last time sa San Nicolas, masarap sana dun. Kaso nga lang, ang layo-layo naman kasi. 45 minutes away. So, dapat mga 4 nakaalis na kami sa bahay. Nag-walking pa ng babies. Parang hindi kaya. So, dapat umaga na lang. Kaso naman sa umaga, baka naman ang init pagdating dun. Dapat maaga tayo mag-walking. 5 tayo nag-walking eh. Tapos 6 ang tapos. Makakaalis tayo mga 6:30. 7:15 tayo nandun. Grabe maglagas yung puno. Hindi ko alam kung patayin. Nagsunog kasi sila. Kaya nahaluan siya. Para kung nasa Korea. Yung maraming dahon sa baba. 그댈 보면 그대 손 잡으면 Sana hindi pa siya namatay. Nagsunog kasi dito. Buhay pa yan. Na-epektuhan yung ibang dahon. Walking pa rin kami. Fairness naman dito, mapuno nga. Ang lalaki. 8.3.
Naka 5,100 steps na kami. Okay na muna yun for today. Naka 8K naman kami kahapon. Although yung iba talagang 10K everyday ha. Hindi ko carry. Sa bahay pa. Pero siguro pag tagal-tagal namin mag-walking, Mga 5 Kaya. plus 500 sa bahay. Ganun. paikot-ikot sa bahay. Yan si 1,000. Tofu, oh, ang cute. Parang, lalo na kanina nung medyo may araw pa. Ang ganda niya tingnan dyan. Ano yun, sir? Makakaganyan kami. Sabi ko sa inyo kakain kami. Plant-based Whopper fries. Pag umuwi. Ay, hindi mo sinabing heavy. Pwede daw yung sasabihin ng heavy. Maybe Heavy. Ibig sabihin dadamihan ng veggies. Libre daw. Kalimutan ko. Pero mga dami naman. Kahit hindi sinabi. Dami kulay. Kahit tayo. Ano sibuyas? Maramis na rin. White onion to. Lagi sa tayong price. Bahay na kami, may pasalubong kami. Wala, nakalapit na agad eh. Titingnan daw kung kanino lalapit. Nakalapit na nga. Oo. Oo, nakalapit na agad eh. So, while si Pretty tawagin mo. Pretty. Pretty. Panties. Wala. Wala. Fail ang Fail kanyang lang. social experiment. Experiment. Kung sino o ano. Bigay. Tapos kung sino yung Tinira ko ng unang fries yung mga lalapitan. babies. Hmm. Mag-away-away ha. Mukhang ka naman. May challenge pa eh. Kaya kakain lang naman kami. Wing. Hindi mo na si Pretty. Hindi nyo naman nakikita eh. Oh, enjoy na enjoy sila sa fries nila. Ang bibigyan din yung dalawa dun. Si Yurik, tirahan natin. Papasok na si Yurik. Sa gabi pinapasok namin yun. Siya lang mag-isa dito. Si Wing Wing. Oh. Ano eh? Okay na. Si Yurik na yon. Yurik, kali ka na. Meron ka rin fries. Ayun nga pala sa sinabing bakit daw nakatali si Yurik siya. Kasi pag hindi, naku, asahan niyo disaster tong bahay. Fries. Ayan, so doon siya nahihiga. Ayan. May higaan siya dito. Grabe yung sikat. Good morning. Kami ay ngayon, hiking. Punta kami sa Mount Banoy. Batangas City pa rin yun. Dito pa rin sa Batangas City. So, ang ine-explore natin ngayon ay yung mga malapit dito sa aming tinitirhan. Ang ganda. Laking ilog oh. May malaking ilog pala tayo dito. Laki tayo. Taga Batangas ka. 761 meters above sea level. 761 above sea level tayo ngayon dito sa Mount Banoy. Ay, sulit yung kaba ko, yung pagpapalpitate ko sa pag-akyat kasi napakaganda ng view. Tapos ngayon kahit maaraw, hindi ka maiinitan. Pero mas maganda magdala ng jacket kasi kahit hindi ka naiinitan, yung araw na yan, masama sa skin natin. Or mag-sunblock at mag-sunscreen. Ina-absorb ko lang.
Sarap ng hangin. Inhale, exhale tayo. Tapos may mga tambayan na ganito. 먼발치에 서서 날 기다리고 있는 그대가 바로 내 Saan ang train? Trail. Or 덜 자란 아이처럼 Yun nga sabi ko sa'yo, 자꾸 웃음만 나와 merong 그저 habit 너와 house. 함께 Hindi ko lang alam kung may entrance pero pababa dyan.